meron pa palang pass-through. Kaya that makes up the 58% kasi may pass-through. Kasi yung funder, galing yan sa taas eh. No? Tapos, kung gagawin niya sa isang distrito, yun yung tawag doon yung pass-through percentage o pass-through share. Usually, nabibigay yan sa congressman. Has there been any, has anyone ever tried to bribe you about this, sir? Meron. Doon sa aming Youth Convergence Center. No? Ang nai-offer sa akin is 10% of the total contract price na 380 million pesos. So nag-offer sila na 38 million. Nako, pagka nalaman niya itong si Martin Romualdez, yari ka sa kanya, Joel Chihuahua. Bumanat ho kasi itong si Joel Chua na kesyo kung meron mang mag-iimbestiga dyan sa mga flood control na yan, hindi daw ho dapat House of Representative. Yari ka kitamba para mo na ring inamin na marami talagang kontraktor dyan sa House of Representative. At itong si Mayor Benjamin Magalong, interview ho niya dito kay Ma'am Pinky. Pag-uusapan din ho natin itong pinaka-latest sa ambush interview dito kay Vice President Sara Duterte. At itong kay Jinky Luistro, naku, lagot ka dito kay Tamba. Pagka napanood niya itong video na to, panigurado, yari ka sa kanya. Pero bago lahat ng yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, umpisaan ho natin ang ating talakayan dito kay Joel Chihuahua. Bumana to kasi siya eh. Pagka nalaman ito ni Tamba, yari ka sa kanya sigurado. Sigurado, ito, Joel Chua, sinabing hindi dapat Kongreso ang mag-imbestiga sa mga flood control projects. Kasi alam ho niya. Alam ho niya, hindi ho niya kayang banggain yung mga ika nga malalaking tao dyan sa House of Representatives na nasa likod nitong mga palisipikadong flood control na to. Di ba alam ho nitong si Joel Chua. Kilala niya. Maging sila alam ni... Kayo naman, nag-aamu yan kayo dyan. Kilala nyo kung sino yung mga malalanse. Kilala nyo kung sino yung mga mababantot na congressman, di ba? Nag-aamu yan kayo dyan. Kaya alam ko na itong si Joel Chua, hindi ho niya kayang banggain yung mga congressman na yan. Ano sinabi natin? Nung sinabi nilang mag-iimbestiga ang Committee on Good Governance ba? Basta malupit din yung committee niya si Joel Chua. Hindi ho kaya nitong si Joel Chua. Mag-uungguyan lang ho sila dyan. Ika nga... mabibigyan lang ng leeway yung mga kontraktor na congressman. Asa na tong si One Rider Party List Rog Gutierrez? Yung tipong akala mo kung sino kung makapagsalita. Ba't nananahimik ngayon yung maiingay noong Tuadcom era? Di ba daming maiingay noon? Nandiyan si Luistro, nandiyan si Asidre, nandiyan si Saldico. Sa lahat ng interview nila, walang humpay ang pagbanat nila kay BP Sara. Partida, itong flood control natin, hindi si BP Sara ang bumabanat sa inyo. Ang bumabanat sa inyo dito, sambayan ng Pilipino. Yan na nga ho ba sinasabi natin. Ang Diyos ng tadhana hindi natutulog. Nararamdaman, naririnig ho niya ang panagoy ng ating mga kababayan naghihirap ngayong mga panahon na to. Rekta ho tayo dito sa susunod nating undercard. Di nga nga, ito mga kababayan, ito malupit. Yan ang malupit. Yan ang headline ho mga kababayan. Tambalang Aquino Marcos, posible sa 2028. Ako, itong mga Aquino na to, ika nga, natuto na sila sa kasaysayan. Paulit-ulit ho silang tinatranta ng mga Marcos na to. Bam Aquino, naku po, yari kayo dyan. Hindi pa pwede yung Pwede na ba yung ganyang edad na Vice President? Merong age requirements, hindi pa pwede yan. Kahit ata si Bam Aquino, hindi pa pwede presidente yan, bata pa yung mga yan eh. Kung sino man gumawa dito sa dito sa... Hindi siguro sa 2028, siguro sa 2030 something yan. Di 2028, di pa pwede si Sandro. Search natin. Vice President age requirements. Dapat at least 40 anyos ka. Bata pa yung si Sandro. Ano ba yan? Pero kung sakali mang nasa edad yan si Sandro, malamang siya malamang. Papatusin ho nila yan. Yan si Bam Aquino parang nasa edad na yan Gurang na datingan, di ba? Pero hindi malabo. Kung nasa edad na, malamang sa malamang pwedeng mangyari yan. Pero 40 anyos bago ka tumakbo ng vice presidente. Ibig sabihin, 40 anyos na itong si BP. 46 siya pagkatapos ng termino niya. Umahaba pa yung oras niya. Kahit tumakbo lang pala siya after nitong pagkatapos nitong eleksyon na to, pero hindi na ho natin pwedeng gawin yun.
Dapat sa 2028, rekta na, presidente si VP Sara, di ba? Ayun na nga mga kababayan, ito ang interview. Dito, pinaka-latest ambush interview dito sa ating napakagandang vice presidente, Sara Duterte. Pipi, mega love shoutout. Palakpakan muna natin sa mga ika nga magagandang mga nangyari dito sa impeachment laban sa kanya. Alam naman natin na paninira lang naman yan. Pero, Bibi, kasangga mo ang sambayan ng Pilipino at ang Diyos ng tadhana, pagkaya ng kumilos, ika nga kahit na sinong humarang, kahit humarang pa yung dambuhalang Bonjing, walang magagawa yan. Ito mga... Yes, budget hearing. Well, it will be the same, no, as last year. Hindi naman nagbago ang administration yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. So kung ano yung in-approve ng Department of Budget and Management, yun din yung sinabmit namin, yun din yung nilagay sa NEP. And of course, ang expectation natin is bababaan yan pagdating sa House of Representatives. Inaasahan na ho natin yan at yan ho talaga ang mangyayari dyan sa House of Representatives. Huwag na ho tayong umasa. Mga merong saltik sa utak yung mga yan. Pwede, meron na naman tayong tinitignan ibang senaryo. Magpapakita sila na kesyo mabait na sila kay VP Sara. Diba yung tipong, ano ba mga proyekto ng OVP ngayon? Popondohan natin yan. Baka yung nila kabalak, ay sa bagay, no? Kung plano nilang mag-file ng impeachment sa 2026, hindi rin mangyayari yun. Talagang gigipitin pa rin nila itong ating napakagandang VP Sara. Okay. VP, copy that. Tama, ito talaga si VP, matalas na matalas. Kung patalasan lang ng utak, itong si VP ang pinakamalupit, ika nga, di ba? Anong ginawa niya habang binabartagol siya? Wala lang. Ako, kalma lang ako, ha? Yung, ika nga, yung ganda niya, talagang aura niya, hindi nagbago, di ba? Wag ko kayong para sa mga naninira dito kay Vice President Sara Duterte, manira lang kayo. Manira all you want, ika nga. Pero yung aurahan, yung ganda nitong si VP Sara, mananatili yung alindog niya kung tawagin. Ito mga kababayan, usapang alindog. Dito tayo kay Ma'am Pinky Webb, isa sa mga maalindog na reporter o anchor sa Pilipinas. Ma'am Pinky, si PH talaga. Niya sinasalansan niya basta mga magagandang anchor yun, mga magagandang reporter, yung mga niya, di ba? Kino-content niya. Pagka mukhang pinaglihis sa sama ng loob. Kita nyo, hindi na ako tumatambay diyan sa Malacanang Press Corp. Ayoko diyan Papangit ng mga diyan di ba? Saan tayo tumatambay? Yung dapat yung mga lalay si Ma'am Karen Jimeno, yan. Magaganda, di ba? Pero pagka ikaw medyo sino ba kasi yun? Si Doris Brigornia, hindi natin mahirap na. Anak ng to, kaya rin tayo dyan, di ba? Hindi natin pinapakinggan yung mga yan. Manunood ka na rin ng news. Dapat doon na sa tipong kahit na gaano kapangit yung news, at least naman yung nagbabalita, medyo merong kaganda-ganda, di ba? Mampingi, mega love shoutout. Mayor Benji, good evening to you. Welcome. Teka lang sa mga nagtatanong doon sa mga mega love shoutout natin, no. Natambakan na naman tayo. Wala tayong magagawa, no. Doon sa mga grabe natambakan na naman tayo. Sir Herbiscal, mega love shoutout. Itong si Sir Raymond Federico Picar, mega love shoutout. Ang dami na dito, no. Sa isang sa susunod na video, pasadahan natin na mabilisan, ha. Mega love shoutout sa lahat. Ano na pala tayo? 954,000 subscriber. Konting push na lang, magna 955 na tayo. Pag nag 955, 960, edi 40 na lang. All right. Ito, kay Mayor To the show, and thank you so much for your time. Good evening, Pinky. Good evening to our viewers. Thank you for having me today. You must have been quite happy when you heard the president say that he wanted a review of the flood control projects, especially during his administration, that could actually even go to the earlier or the later parts possibly of the previous administration. He wasn't kidding. He gave us a review. He showed it to the public. Let's talk about that.
From July 2022 to May 2025, he claims there were more or less 9,885 flood control projects implemented worth 545 billion pesos. Let's start with that overarching theme, Mayor. Do you see anything wrong with that? Almost 10,000 flood control projects to the tune of 545 billion pesos. Siguro ang titingnan natin dito, saan ba nilagay yung mga flood control projects? Are these places really flood-prone areas? Or these are just simply areas that we're in, certain politicians are just so influential? Isa yan siguro mga titingnan natin. And it appeared that marami palang lugar na nagkaroon ng flood control projects na hindi naman talaga kailangan. So, isa yun sa mga dapat titingnan natin sa investigation. What else? Another is the huge amount. There should be a technical study that would really determine how much is needed for this particular project. And another is, why is it that it's only limited to a few contractors? Although many other contractors were able to get some of the projects, but majority of the projects were limited to 15. So what really happened? Again, we have to find out who are the people behind it. You mentioned that. That was actually my next topic that I wanted to discuss with you. 100 billion of the 545 billion pesos, roughly 20%, actually went to 15 contractors, according to the DPWH. Is this suspect? Is this dubious? Is this a concern? Well, apparently something happened, no? There's no doubt there is some sort of rigged bidding. Kasi nga, kung titignan mo, talagang merong favored na contractors. There are favored contractors. And the reason why they are favored contractors because they can deliver the package. For example, for a 100% na funding, about 58% goes to 58% are taken out of the total amount and goes to someone else's pocket. Ano? Out of the 58%, siguro yung legitimate lang doon yung 8%. And that represents yung VAT at yung bond. Napupunta yan, 25% goes to the funder. Saan ba galing yung fund, no? Sino nag-provide ng fund? 25% goes to that. 3% goes to the bank, no? 7% goes to the implementing agency for flood control projects. Napunta yan sa DPWH. Meron din 1% para sa material testing, no? At meron din 3% para doon sa mga bidders na nag-back out na lang, ano? Kaya makikita mo talagang rigged bidding, ano? And another is 1% din para sa inspectors. So that's a total of 58%. So naiwan na lang sa project is 42%. Wala pa doon yung profit ng contractor which is around 18 to 20%. So dyan talaga lalabas na magiging substandard. The first thing that I ask contractors, okay, this is the amount that is left. What are you going to do? Sabi na, we're forced to do a substandard project. Okay. And another is, dahil yung material testing, nabibigyan din, maski nag-fail yung material, ipapasa pa rin sa. That adds to the substandard project. Mayor, help us understand exactly what you just said a while ago. Kasi sinasabi nyo, may 58% at may 42%. Yung 42%, ang sinasabi nyo, ang actual na ginagamit lang doon sa pagpapagawa ng proyekto on the construction, is that just 42% of the 100%? Hindi pa pinky kasi doon sa 42% wala pa yung profit ng wala pa yung profit ng contractor, assuming na yung contractor gets about 10% na lang or 12%, ano. So iwan na lang sa project is 30%. Okay. So 30%, let's say 100 million pesos. 30% of that would be 30 million pesos, hindi ho ba? 300. 100 million pesos, sir. 300,000. Sorry, 300,000. Okay. Yun lang po yung parang... Magaling siya itong si... Usapang kaperahan, magaling malabas si na cost Mayor Benji ng proyekto. Project.
Opo, Yeah. 30% Yun lang po. ang gagamitin na fund to execute the project. Can you help me understand more about that 58%? Sabi niyo po, may 25% si funder, meron pong 7% si ahensya, meron pong 1% si material testing, 3% si bidders. Kindly expound, sir. Okay, yung 3% kasi para, sabi ko nga, rig bidding. So ang gagawin, kakausapin na lang yung mga bidders at sasabihin, okay, lahat kayo tatanggap na lang ng total 3%. Ayun ang share ninyo rito. So yun ang i-deliver ng contractor sa kanila. Tapos meron din para sa mga inspectors din. That is, say, engineers going to inspect kung compliant, bibigyan sila ng 1%. So yung mga engineers, they don't really care kung compliant yun. Basta importante sa kanila, tatanggap nila yung 1%. And then of course, the insurance and the VAT, that's a total of 8%. So that makes up the 58%. So ulitin ko ulit, 42% na lang na iwan, assuming that the contractor gets 12% as profit, then 30% na lang na iwan sa project. Kawawa naman po tayo dun sa perang, let's say, 100 million pesos for a project. Kung 100 million ang pera sa project, 30 million na lang ang gagamitin sa project talaga. That's what I was Grabe, kawawa talaga. Nak ng Petrang Garapata. Mga walang ya talaga itong mga contractor, mga congressman. Sa flood control pa lang ho yan, ha? Sa flood control pa lang yan. Wala pa ho tayo sa ibang aspeto ng governance. Wala pa tayo doon sa for example, diyan sa Bureau of Customs, diyan sa lahat ng sangay ng pamahalaan, meron lahat yan. Nandun pa lang tayo sa flood control. Pero paborito talaga nila itong mga control na to eh. Diba? Yung mga sa DPWH, yan talagang pinaka-favorite nila eh. Kasi talagang, mindset nila yung utak nila, yung mga congressman na yan. Pumasok sila sa politika para maging kontraktor. Pumasok sila sa politika para magpayaman. Hindi ho para tumulong sa ating mga kababayan. Yan ho ang problema natin dito. O nakita nyo yung mga bumoto kay Tamba. Meron pabor yun. Hindi ka naman pipirma sa isang manifesto kung wala kang pabor na makukuha. Mga walang yayang mga yan eh. Di ba? Merong mga merong hiya, Nandiyan yung sila Congressman Situngab, na yung mga Duterte Black, nandiyan yung, di ba, yung BH party list, nandiyan sila eh. Hindi sila pumirma, hindi sila bumoto dito dito kay Martin Romualdez kasi alam nila ang kawalangyaan ng mama na yan. Ngayon tayo dito mga kababayan, kitang-kita na kung anong klaseng liderato ang meron dyan sa House of Representatives. Ngayon, kung ano man ang gusto nilang mangyari, yari lamang lahat na lumalabas dyan sa House of Representatives, mapa-flood control, mapa-ayuda, puro falsifikado. Pagka sinabi nila, kailangan nating i-impeach si Sara dahil ganito, ganyan, magnanakaw siya, yung ganito, ganyan, confidential fund, mag-isip po kayo mga kababayan. Kung yung mga kaparehong tao ngayong mga panahon na to nasasangkot dito sa skandalo ng flood control na to, sila rin yung parehong tao na gustong magpabagsak kay BP Sara. Mag-isip-isip po kayo. Anak ng toka. Hindi ho lahat ganun-ganun na lamang. Di ba? trying to say a while ago, Mayor, 30 million po. Kumbaga, naglagay po ng budget na 100 million pero yung actual cost lang talaga nun is 30 million. Siyempre kailangan din kumita ng contractor, hindi ho ba? Sabi mo nga, 42%, kikita siya ng 12%. 30% na lang ang natira. So sa 100 million, 30 million lang yung naging cost ng project. Yes. When you talk about a agency, sabi mo po, 7% sa agency at 1% sa engineer. Sino po si engineer, sino po si agency? Well, yung agency is the implementing agency for flood control project. Obviously, DPWH. Tapos meron din isa-set aside na mga 1% din sa mga ibang mga inspectors. Mm-hmm. And that is common, sir? This is actually the I would say, the industry practice. No? Unwritten law among the contractors, DPWH, at yung, syempre, yung politician. Alam mo yung, meron pa pala, nakalimutan ko pala, Pinky.
meron pa palang pass-through. Kaya that makes up the 58%. Kasi may pass-through. Kasi yung funder, galing yan sa taas eh. No? Tapos, kung gagawin niya sa isang distrito, yun yung tawag doon yung pass-through percentage o pass-through share. Usually, nabibigay yan sa congressman. Bakit ho Grabe. congressman lang, Mayor? Grabe. Why not other officials? My goodness! Mga congressman, napakawawalang hiya nyo. Di lahat. Merong mga matitino, pero karamihan mga siraulo, mga magnanakaw. Naging congressman para nakawin ang kaban ng sambayanan. Ay, masakit man hong sabihin, pati yung mga inakala ninyong binoto yung mga congressman nyo sa inyong mga distrito na bumoto kay Tamba. Kasi pagka bumoto kay Tamba, kahit yung si Gloria pa, mapapaisip ka eh. Anong deal mo, Gloria? Diba? Yung iba dyan, nakikita naman, naging deputy majority speaker sila o naging deputy speaker sila o kung ano man yung mga posisyon na binigay sa kanila nitong si Martin Romualdez, di ba? O yung mga yan, merong hawak na mga congressman yan, nasa baba nila. Kasi sila yung pinakakumbaga, halimbawa, itong si Congressman A, siya yung malapit dito kay Bonjing. Yung mga ibang congressman, di naman ho nakakadirekta kay Bonjing yan. Meron ho silang padrino papunta kay Bonjing. At doon pumapasok yung mga congressman na lumalapit doon sa malapit kay Bonjing. Merong hierarchy ka nga. Hindi ho rekta. Congressman ako, kagad direkta ako kay Bonjing. Hindi ho. Yung mga malalapit kay Bonjing, yun yung mga taga-recruit niya sa baba, yung mga ordinaryong congressman na pirma kayo sa manifesto, ganito yan, ganyan. Hindi naman si Bonjing ang rektang lumalapit sa mga yan. Merong pagkasunod-sunod. Hindi ka pwedeng dumirekta kay Bonjing. Kakalungkot ang mga kababayan. Mga nagganit, pagising mo ng umaga, ito sasambulat na balita sa'yo, kahit anong ganda pa ni Ma'am Pinky, medyo nakakalungkot ang mga kababayan. Antakin nyo 100 milyon, mapupunta na lang sa proyekto. Yon, pinonduhan ng 100 milyon kasi yun yung specification. Kumbaga, yun yung nandoon yung tibay ng proyekto, doon sa 100 milyon. 100 milyon, pagpalagay na natin yung materialis labor nun, aabot ng mga 80 milyon. Yung contractor, meron siya dyan. Ibig sabihin, yung 80 milyon, nandun lahat dapat yan sa proyekto. Yung 20 milyon, mahala na sila doon. Actually, baka doon sa 100 milyon, nakakompute na doon kung magkano nanakawin itong mga congressman na to, di ba? Nandun na pinasok na nila, anak ng toko, magkano yung proyekto? 80 milyon, 65 milyon? Hindi, gawin natin 100 milyon. Ang mangyayari ho mga kababayan, doon sa i-declare nilang presyo, doon sa proyekto na yon, yung pondo, nakapasok na doon yung nanakawin nila. Hindi pa ho sila nakontento na kapag nakaw na sila, yung talagang mismong presyo ng proyekto, hahatiin pa nila yon. Kung 30 milyon, kung 60 milyon yung gagawin na lang ng 30 milyon. Talagang magkakandahin-dutendot yung mga tulay na yan, mga flood control na yan. Hahatiin mo lahat eh. Kung halimbawa, bakal 10, gagawin mo na lang 5. Bakit? Kasi hinati yung pondo eh. O yung ratio ng simento tsaka buhangin. Kung halimbawa, 3 simento, 5 buhangin, magiging na lang. Magiging 1 simento, 10 buhangin. Diba? Kaya hindi mo pa hinawakan, nadudurog na. Hahatiin mo lahat para lamang mahabol mo na matapos mo yung proyekto. O yung kawawa doon, yung mga kontraktor. Hindi, nagnanakaw din yung mga yan eh. Dapat pakulong lahat yan. Hindi ba pwede ang mayor, vice mayor, governor, senador? Mag-uusap na lang sila ng congressman, let us say, nabigyan sila ng 5%. Doon sa 5%, let us say, doon sa 5%, nakatanggap sila ng 50 million. Siguro, sharing nila doon, mga 70-30. 70 doon sa congressman, 30 sa mayor o sa governor. Bakit mas malaki ang congressman? Mas malaki yung congressman dahil syempre siya yung lumapit doon sa funder sa taas. Siya din po yung naglagay doon ng budget doon sa during the budget processing. Sa project. Would that be correct, sir? O kaya kinuha nila yan kasi merong doon sa funding kasi merong kumbaga discretionary fund.
yung mga powerful politicians, kaya hihingi ka sa kanila, doon ka, meron silang share doon. Has there been any, has anyone ever tried to bribe you about this, sir? Meron. Naku. Doon sa aming Youth Convergence Center. No? Ang nai-offer sa akin is 10% of the total contract price na 380 million pesos. So nag-offer sila na 38 million. That was about 3 years ago. Meron din yung Anak ng tokwa, pati itong si Mayor Benjamin Magalong, tinangkahong suhulan. 30 million. Anak ng tokwa. sa road safety. Alam mo yung yellow barriers? Yes, sir. I was offered 6% naman kasi yung funding will be coming from influential politicians upstairs. Yung influential politician upstairs, who would these be? Would these be, ano bang si Bonjing upstairs? ba yan? Sa mayor? Governor? Congressman? Mostly from people from Congress. So. And you mean both chambers of Congress? Yes. Ano pong naging tugon nyo nung in-offer kayo ng 10% doon sa 380 million? Pinagalitan ko tinawag ko yung kontrakto, tapos pina-terminate ko, pinagalitan ko sa opisina ko. Tapos pina-terminate ko na kagad, hindi na namin sinama dun sa bidding. Outright. Sinabihan ko na kagad yung head ng back, huwag nang isama yan sa bidding. Kailangan natin sa Senado tong si Mayor Benjamin Magalong. Ang tanong, iiwan ba niya ang Baguio City? Palakpakan muna natin to si Mayor Benji. Anak ng tawa ko, ibang klase talaga. Idol. Ako naniniwala ako na talagang pagka-korupsyon, hindi ka sasantoy nitong mama na to. Mga kababayan, hindi lang ho ngayon yan. Nung nagdaang kongreso, nagsalita na yan. Ang daming nagalit na congressman dyan, pero hindi siya nanahimik. Ano pa nanahimik? Wala kayo dyan. Siniraan na siya nung nagdaang kampanya. Yung tipong ayaw talaga siyang paupuin kung ano-ano paninirag ginawa dyan sa mama na yan. Pero nanalo pa rin siya kasi yung strategiya, yung ginagawa nila kay BP, ginawa sa kanya dyan sa Baguio City. Corruption din ang issue nila. Kaso, kita naman ng mga taga Baguio, kaparehas na mga siraulo dyan sa Congress ang nanira sa kanya. Kung sino yung naninira kay BP, siya rin ang nanira dito nung panahon ng kampanya. Sila rin magkaparehong tao. Kaya kung nanalo to nung nagdaang election, ganun din ang aasahan natin sa 2028. Kasi wala akong naniniwala sa mga paninirang ginagawa ng mga merong saltik dyan sa House of Representatives. Anak ng toko, mga sinto-sinto yung mga spoiled brat, anak. Pagka hindi nila nakuha, gusto nila, nagmamaktol Yung i-impeach ka, sisiraan ka, buti, swerte ka, Mayor Benji, di ka pinadisqualify. Do you see that contractor, mayor, in any of the contractors na the president had mentioned? Yeah, may mga kakilala ko doon sa mga contractors. Some of them are actually familiar to me. Kasi may mga projects din sila sa Cordillera area, sa Luzon area. But kasi sabi nga ng Pangulo, 'di ba, he's not wala pa siyang sinasabing may pagkakamali itong mga to. Syempre nasa initial stages pa lang ng investigation, but among the companies that you've seen so far, I mean, to be fair, would there be, companies that are really credible? Is it possible, I guess my question is, that's why some of them get a big amount because they are credible or they do the job well, sir? Well, some of them are actually credible din kasi marami sa kanila quadruple A. And that's quite in terms of standards, in terms of capacity, capability, talagang, and in terms of funding, talagang capable sila to carry out the project. Ang nakapagtataka lang is bakit nalimit sa kanila at bakit sila yung paborito. At alam mo, paborito sila dahil marunong silang mag-deliver nga. Magaling na rin sila, pero kasi ang industry practice is meron kang magbibigay ka Kailangan mo magbigay para makuha mo yung project. At siguro magaling lang silang mag-deliver ng package sa mga
sa mga influential people. Kaya sila napipili. So magaling sila. Pinky ko yan eh. Favoritism din eh. Favoritism din eh. Kaya makikita mo doon sa mga distrito, meron talagang paulit-ulit na ito yung contractor. Opo. Actually, a look at the website of the president, you'll see a number of them pare-pareho, and which even the president was saying, it was strange na meron pong mga lugar na halos pareho yung amount, pero syempre iba naman yung magiging disenyo o yung lawak o yung quantity na kinakailangan. Why did it even get to that, Mayor? Did we, number one, is that possible? Number two, if that was fraudulent, hindi ho ba kahit papano may konting takot man lang na ang inibalang ay siguro 1,000, 1,025, parang ganun po dun sa ibang mga numbers na nakita ko. Yes, Pinky, alam mo, indicator yan eh. Bakit pare-pareho? Iba-iba naman ang sitwasyon, di ba? Iba-iba naman lugar, iba-ibang terrain. So, ibig sabihin yan, walang maayos na technical study o kaya hindi sinunod yung technical study. Kasi every big project, there should always be a technical study. And experts are actually involved to determine ano ba talaga yung kailangan dito sa project na to, anong klaseng technology yung gagamitin, and at the same time, ano yung cost. Pero nababago kasi. Pagdating na doon sa pag-submit na, binabago na. No? Lolokohin na. Pagdating doon sa execution, doon na nila lolokohin lahat. For example, yung embankment, kailangan ng 9 meters na embedment. Ibig sabihin, embedment. Yung ilulubog mo yung sheet pile, let us say sheet pile, ilulubog mo yun hanggang doon sa load-bearing depth, o yung embedment na tinatawag. Ang ilulubog mo doon, sabihin na lang natin, 6 meters. 6 meters. Ang gagawin ng mga kontraktor, para mahabol nila kasi ang laki nung naibigay nila sa mga politiko, para mahabol din nila yung kanilang profit, gagawin nila, ang i-embed lang nila, mga 3 meters lang. Kalahati. Yeah. Quick question before we go on a break, Mayor. Sino ho ba nag-a-award dito sa mga contractors? Well, pag sa flood control project, it's of course yung implementing agency, nagpabid yung DPWH. But, meron ho bang influence ang kahit na sino sa DPWH para po paboran ang isang contractor? Well, usually ang nagdidesisyon niyan yung politiko, yung congressman. Kasi siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually, pag siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang contractor, kung hindi siya ang contractor. Paano kung siya pa mismo ang contractor, Mayor? Di ba? Ganyan sila eh. Shout out sa Sunwest Corp. Sunwest Corp. Kasi ang daming scheme eh. Ang daming scheme. Yeah, that's why we're trying to understand it. Actually, I even wanted to go to the stages of corruption, Mayor Benji, but we need to take a very short break. We'll continue our discussion. Ayun na nga mga kababayan, nag-short break sila. Tuloy ho natin. Teka lang Baguio City Mayor Benjamin Magalong, I was going to ask you, sir, about the stages of corruption para lang po matulungan nyo kami dahil sabi mo nga madaming scheme. What I want to find out is from the NEP to the GAA, to the GAB, to the actual implementation. Maybe something that is digestible or something that we can understand, Mayor. Okay. Dalawa yan. Either yung congressman is the contractor or yung congressman is simply the pass-through lang siya, no? Pass-through lang. Meaning, idadaan lang sa kanya yung pera o siya yung naghanap ng fund at nakausap niya yung mga very powerful na mga kongrehista. Okay. Unang-una, sabihin na lang natin na hindi siya contractor. So, aasa na lang siya doon siya ang mamimili ng contractor, ire-recommenda niya sa DPWH, tapos ang tatanggapin na lang niya, yan yung pass-through na share niya. Usually, it's about 5 to 10% na nakukuha niya dyan. May mga kongrehista na kongrehista na okay na sila yung 5%. Meron naman yung maraming siguro, hindi pa satisfied sa 5%, he will demand 10% na share niya. Pero yung share talaga sa taas, ang
Ang talagang standard is about 25%. Now, kung ang kongresista naman is a contractor at gusto niyang siya ang mag-implement ng project, ang gagawin niya is kukuha siya ng isang contractor. Babayaran na lang niya ng royalty para hindi halata. Alangan naman yung gagamitin niya, yung company niya mismo. Halatang-halata yun. So kukuha siya ng ibang contractor, sasabihin niya doon sa contractor, ito na lang gagawin ko sa iyo, bibigay ko sa iyo, royalty na lang. Ako na rin ang magpapatakbo ng project. At the same time, sasabihin niya doon sa contractor, para makabawi ka pa, bibigyan pa kita ng isang project dito sa distrito ko, ikaw na rin ang gagawa ng multipurpose hall. So yung contractor naman, tuwa-tuwa na siya. Tuwa-tuwa na siya dahil kahit paano, magkakapera pa rin siya. Doon sa mga contractor naman na talagang sila yung contractors, mabigat sa kanila yung 58% na natanggal. Average 58% na natanggal. So doon sa 42% na naiwan, 12% na lang, pero kulang pa rin yung sa kanila. Kasi nga, malaki pa rin yung gastusan. And for them to be able to be financially and economically viable, actually, ang kailangan na profit ng mga contractor man na dyan sa mga 25 to 30%. Pero dahil talagang pigang-piga, ang gagawin nila, mapipilitan silang mandaya. Kaya ang gagawin nila ngayon, dadayain nila yung sheet piles. Doon nila ayusin ngayon. Sa materyales. I-embed nila yung 6 meters, 3 meters na lang. Meron nga isa dyan, 1 meter lang. Meron nga akong picture na nagulat ako. Nung nasira yung dike, 1 meter lang ang naiwan sa sheet pile. So una kong tinanong sa contractor, bakit 1 meter lang? Naputol ba yung sheet pile? Sabi sa akin, sir, hindi po mapuputol yung sheet pile. Talagang 1 meter lang po ang nilagay nila dyan instead of 9 meters. O kaya 12 meters. Talagang 1 meter lang. So dadayain nila para talagang sa mga materyales, dadayain makabawi nila. sila. Grabe. Alam niyo ba yung sheet pile na tinutukoy nitong si Mayor Benjamin Magalong? Yung mga makakapal na bakal. Sinerge kasi natin, ito. Ito yung tinutukoy niya sheet pile. Ito. Pakita ko sa inyo para makita ng mga kababayan natin. Baka akala nila ginugood time natin sila. Ay ganyan yung sheet pile. Paano mapuputol yan? Ano yan? Purong bakal yan eh. Anak ng toko, mga walang ya talaga. Ibabaon lang nila 1 meter. Pambihira. Ay, teka lang pala. Meron ho pala tayo dito. Mega love shoutout dito kay Tita It. Tita It! Subscribe ho kayo dito kay Tita It Abroad, ha. Subscribe ho kayo. Isa ho yan sa mga iniidolo nating political vlogger. Yan si Ma'am It Abroad. Malupit ho yan, malupit. Sa Gabyon naman, if you are familiar with Gabyon, yung Gabyon na yan, yung ibabalot yung mga bato na malalaki, babalot nila sa 1 by 1 na mga wires. Ang gagawin nila, let us say, yung Gabyon has about 11 layers. Ang ibabalot lang nila, yung first 3 or 4 layers. Yung iba na doon sa baba, kung ba na nila, ilalamsam na lang nila, isasalpak nila, babalutin na lang nila ng wire, pero hindi na doon sa Gabyon talaga na 1 meter by 1 meter. Kaya makikita mo, pag nagkaroon ng erosion dyan, ampaw sa ilalim, hukay na yung ilalim. Kaya talagang andaling masira nung Gabyon. Mayor, paano ho kaya ito matitigil? Do you think that because you have the president now telling the public what is going on, do you think that there will be accountability? Will we be able to find out the mistakes, the wrongdoings, and even because you've mentioned congressmen and possibly congressmen involved? Yeah, hopefully sana, ganun ang direction ng ating presidente. Hindi lang mahihinto dyan sa contractor, hindi rin lang mahihinto dyan sa DPWH. Sana tuloy-tuloy yan para really ma-determine natin kung sino are the politicians behind it. In fact, kung titignan mo talaga, sila yung pinakamalaking share. Sila rin yung lumalabas na mastermind. Sabi ko nga this is a highly syndicated and organized crime activity or criminal activity. Sila ang pinakamalaki ang ninenenok, sila ang mastermind, sila ang galawang sindikato talaga. Among powerful individuals.
na dapat talaga ma-identify, and with the right investigation and the right collection of pieces of evidence, then meron talagang mapapailan ng kaso dyan. Paano ganun? Mayor, And I'm pretty pero- sure na merong strategy siguro si Presidente, kaya makikita nyo, unti-unti niya nilalabas. Pero Mayor, I saw that you mentioned there are about 60. Would I be correct, sir? Please correct me if I'm wrong. 62 congressmen that could be involved. Nanggaling ho ba sa inyo yon? Never. Hindi. Galing sa isang source yan. Galing sa isang source yan sa loob ng House of Representatives. And the information actually came from Senator Ping. I see. Senator That Lacson. there are, to be Sabi niya, clear, sir, there's a source from Senator Ping that said what? Siya nagsabi na Nasa 60 there are actually. 67 contractors among Nasa the 67. members of the Hindi House of 30, nasa Representatives. 60. I see. So, 67 yan. And you were also willing, hindi ho ba? Sabi nga nila, kung may alam si Mayor Benji at merong alam si Senator Ping, maaari bang magdumiretso na sila kay Pangulo at magsabi sa Pangulo? Has the President even reached out, or is this something you're willing to do? Well, in due time, mag-usap kami ni Senator Ping. At the same time, we will gather all our evidence and essential information so that we can hand it over to the President. Pero alam mo, napakaraming trabaho yung ating Presidente, no? At marami pa siyang concerns na iba. Siguro pinakamaganda rin dito is sana may ma-appoint na investigating agency or isang lead investigator para sa kanya lang namin ibibigay, turn over na lang yung aming mga ebidensya na naipon. But, Marami pang dumarating sa amin. Apo, Madami. would you be willing to lead that investigation if and when the President maybe decides to do this and designates you? Kayo ho ba'y willing na gawin ito, pangunahan ito? Well, kung magdesisyon ng Presidente natin na sabihin na I want Magalong to take the lead in the investigation, willing naman ako because I've done it before when during the time of President Noynoy, wherein sometime in 2013 he called me up, he reported to Malacanang, at talaga makita mo talaga na highly agitated siya, frustrated siya doon sa mga projects ng NIA. Ang daming ghost project, ang daming mga, to borrow the words of President BBM, sabi nga palpak, gumuguho pa. Kaya he appointed me as the lead investigator of those anomalies sa NIA. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Suportahan natin itong si Mayor Benjamin Magalong dahil lang babanggain niya ho dito mga dambuhalang bonjing. Ika nga dapat to yung suporta ng buong sambayanan ay nasa kanya pagka kung sakali. At kung sakali mang hindi siya ang kunin lead investigator dito sa isa na to, alam na natin kasi itong mama na to, walang sasantuin to. Lahat kayo, babalagbagin nito. Sasagasaan kayo nito. Anong pinsan-pinsan ng presidente? Pinsan mo mukha mo, walang yakang bonjing ka, wala kang ginawa kundi magpahirap sa sambay ng Pilipino. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat to. Mayor Benji, maraming salamat ha.